Hello, magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po yung lingkod, Dance Tunel ng Sulyap sa Elizalde Broadcasting. Magandang umaga po sa lahat po na nakikinig at nanonood ng aking programa. Lalo po kay Tita Mel Elizalde, CEO po ng Elizalde Broadcasting, si Tito Hill, at ating po magaling at magandang dalaga na si Faith. Magandang umaga po sa lahat po na nakikinig at nanonood sa akin. Ingat-ingat po kayo dyan po sa Quiapo. Ngayon po ay araw po ng Biyernes. Lunes po, Lunes lang po pala. Sorry. At araw po na ngayon po ay meron pong nagaganap na kasalukuyang strike. Na po, kawawa po nadaanan ko mga tao na naghihintay dyan po sa may City Hall na wala pa rin po masakyan. Pero ang alam ko, mamayang hapon, sigurado po magpapakahirap yung ating po mga mamamayan na walang masasakyan. Kaya sana po mahinto na rin po yung strike na yan kasi mas marami po mahihirapang mamamayang Pilipino na maglalakad, lalo po sa gabi. Na po, dyan po kasi hihinto ay kaya lalo po kumpul po ng mga tao na hindi alam kung saan sasakay. Hanap po ay mabigyan na po ng solusyon yan pong hinihingi nila na magkaroon po ng pag-uusap para po sa mga bumiyabiyahe, mga jeep na po. Yan po. Ngayon po tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-uulat. Shoutout muna po natin yung ating magaling mga radiologist dyan po sa may Doktora Eva Makapagal Makaraig na po, yung ospital dyan po sa may Malacanang na po. Yung pong National Center for Geriatric Health na po. Salamat po doon sa mga radiologist na dyan po. Kasi magagaling po yung mga doktora dyan kasi may kung saan pong galing ospital dyan na nagkakaroon po ng dyan na nagsisilbi sa mga matatanda na po. Mapalad po yung ospital kasi masisipag at magagalang ka ng mga nagtatrabaho po dyan sa Makapagal Hospital na yan po. Okay. Magandang umaga rin po at shoutout po sa ating pong kaibigan at ka-brother at ka-sister ko po sa Couples for Christ, si Fiscal Jess Tiburan at si Imelda Tiburan. Yun naman po sa mga barangay na po, binabati ko ng belated happy birthday ang ating pong kaibigan na si Chairwoman Marisa Sabado ng Barangay 294 District 3 na po. Hindi po umabot sa pakain niya, March 3. Na po, happy birthday po, Chairman Marisa Sabado. Ngayon po naman tuloy muna po tayo sa ating pong pag-uulat. Na po, tungkol po ito sa kaganapan sa mga iba't ibang lugar natin pong kapuluan dito po sa Pilipinas. Na po, una sa lahat, yung pong droga. Unahin na po natin ang droga kasi grabe talaga itong droga. Hindi mahinto-hinto sa Pilipinas. Marami talagang pinahihirapan itong mga tao. Lalo na po yung mga kabataan, pamilya, no? Grabe. Magkaibigan na po sir, huli po sa 400 na shabu. 400,000 na shabu. Yan po. Tinatayang aabot po sa 400,000 halaga ng shabu ang nasamsam sa dalawang tulak ng illegal na droga sa Angeles City, Pampanga. Sa ulat po ni Colonel Juris Rara kay PNP Regional Director B. General Jose C. Hidalgo Jr., kinilala ang mga nadakip na sina Noraida Pakusam, 31 anyos, at Marvin Guevara, 24 anyos, residente po ng Barangay Pampang at Barangay Amsik, Angeles City. Ayon po sa report, nadakip po ang dalawa sa ikinasang anti-illegal drug operation sa bahagi po ng Diversion Road sa Barangay Pandan. Nakumpiska po sa dalawa ang 11 plastic na sachet ng shabu na nasa 55 gramo at 1,000 mark money. Kulong kayong dalawa. Yan ang may bigat na kasasapitan. Buti, ganun niya. Kasi marami kayong pinapatay, pinahirapang pamilya. Sa droga po uli, 5.7 million shabu isiniksik sa Botones. Nako, pati pala ang Botones ngayon, lagyan na ng shabu. Nako. Mahigit po 5 milyong halaga ng shabu ang natuklasan ng mga operatiba ng Bureau of Customs, BOC, doon po sa Port of Clark
isang kargamento na idineklarang naglalaman po ng mga damit. Ayon po sa BOC, dumating ang kargamento Pebrero 14 mula po sa Harare, Zimbabwe. At sumailalim po sa K9 ship, sniffing at X-ray scanning procedures sa isinagawang physical examination. Na-discover po nasa 838.6825 na gramo ng mga puting kristal sa loob ng 255 botones na damit, gayon din ang gilid ng kahon ng karton. Kumuha ng sample at turn over sa PDEA para po sa medical chemical laboratory analysis at nakumpirma ito'y shabu. Pati pala mga botones ngayon, nalalagyan na rin ng mga shabu. Talaga po magagaling ang mga, mga drug lords na yan. Lahat ng paraan gagawin para mailusot lang ang kailang mga illegal na droga. No po? Kawawa naman ang mga mapagbebentahan ng mga iyan na talagang Ulit, doon po ulit tayo sa droga. No po, walang asawa-asawa talaga itong mga tulak, mga drug lords. Ayan, lalo na yung mga lulun sa droga. 2.5 million cost nasamsam sa Quezon City. Arestado ang isang high-value target na drug personality na makuhanan ng mahigit sa 2.5 milyong halaga ng cost na high-grade marijuana. Sa bypass operation sa Quezon City, kinilala ni Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, National Capital Region, NCR, Chief Everson Rosales ang nahuli na si Silvino Francisco III, 27 ang edad at taga Caloocan City. Binitbit si Francisco ng mga tao ng PDEA at Quezon City Police Station 3 sa ikinasang bypass operation sa Mindanao Avenue, nitong February 24. Alas 6 po ng gabi, nasa 1,700 gramo ang illegal drugs na aabot po sa 2.55,000. Ang kubo po na samsam kay Francisco ay nakakulong po sa PDEA National Office ng Suspect at naharap po ito sa Republic Act 9165. Ano po? Comprehensive drugs po. Yan po. Ako, kulong na naman. Muli, tuloy-tuloy po tayo. Ano po? Sa droga pa rin. Huwag po tayo magsawa sa pagre-report ng mga droga pagkat yan talagang kumikitil ng buhay ng tao, sumisira ng pamilya, sumisira ng pagkatao ng isang tao. Kaya huwag po kayong mahuhook na sa droga na yan. Pag may problema, huwag niyong daanin sa droga. Lahat po ng mga problema, nagkakaroon po ng solusyon basta marunong ka lang humarap sa mga problema. Napo, drug din. Nako, sinalakay, siyam, adik, tiklo. Yan. Arestado ng mga operative ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 3, PDEA 3, ang siyam na adik sa loob ng isang drug din sa barangay Dapdap, Mabalacat, Pampanga. Kinilala mga lalaki na sina Alvin Honyo, 39 anyos, Dapdap, Mabalacat, Pampanga. Kinilala mga lalaki na sina Jason Manalo, 23 anyos, 23. Dennis Yanong, 37 anyos, Joan May Guevara, 26 anyos, Vivian Lagman, 45. Chris Angelo Dizon, 36 anyos, Agapito Pangilinan, pinakabata, 22 anyos, at Glyza Quezon, 34 anyos, at Darwin Makapayag. Nasa tunggulang lahat po ang mga ito at mga residente na nabanggit na lugar. Sa ulat po, alas 4:20 ng hapon ng linggo, Pebrero 26, nang masukol ang mga adik. Nakampiska po sa mga ito ang 15 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 103,500 po. At yung pong 10 gramo na pinatuyong dahon ng marijuana, bukod dito, na-recover din sa drug din ang assorted drug paraphernalias at bypass money. Yan po. Nako, kita niyo po ha. Kumpul-kumpul minsan ng mga nagdodroga. Sabit-sabit kasi pasarap na sirap sila sa
droga na yan. Ay nako, sana matigil na yung droga na yan. Kailan kaya mapuputol ang mga kahinaan ng mga tao regarding po sa mga droga-droga na yan. Sabi, masarap, pero ang kapalit po niyan, buhay. Pag nagbebenta ka, kita ka ng malaki, buhay din ang kapalit. Buti na nga, kahit na konti lang ang pera mo, maligaya ka, masaya, ayos na. Hindi na kailangang magdroga kasi pag nagdroga ka, sira ang buhay mo, sira ang pamilya, sira ang dignidad mo. Hindi ka makaharap sa tao pagkat alam, adik ka. Pagka-adik, kinahihiya. So, dapat natin iwasan po yung paggamit ng droga pagkat hindi po yan makakatulong sa atin. Ano po? Tuloy-tuloy po tayo. Batiin muna natin po ang Dagupan Health Center, Mercado Street. Yung po mga galing na doktor dyan po, si Dr. Lacey Lamera, Dr. Enrica Baluan, Dr. Elmer de Guzman, Dr. Noreli Salvacion, ito po yung mga dentista, at iba naman po, ito naman po yung mga nurse, si Angeline Fernando, ni Risa Vargas, Manilin Padaya, midwife naman po si Ella ko, at officer staff po naman ay sila Jory Marie Marasigan, Opelia Ines, Dominic Roberto, at barangay health workers na tumutulong po diyan po sa Dagupan Health Center na sina Vivian Bindosa, Willie Santos, Lolita Regalado, Paulina Belesa at Imelda Barreras. Magandang umaga po sa mga doktora na patuloy pong matulungan yung mga taga-Dagupan. Lalo po yung kasi marami po mahihirap dyan at talagang lumalapit para po makahingi ng tulong sa inyo. Makahingi ng gamot, mapacheck up ng libre. May malaking bagay na po yun sa mga mahihirap na tao. Kagaya ng aking may bahay, lagi rin po nandyan sa health center na yan at humihingi po ng mga gamot ng aming po mga maintenance. No po. Iba na po talaga may maintenance. Ang hirap ng buhay. Kaya kailangan po natin magtiyaga. No po? Humingi ng tulong dyan po sa ating mga health center. No po. Okay. Ang oras po natin ngayon ay alas 11:26 ng umaga. Malapit na pananghalian. Sana po lahat po ng mga Pilipino, bawat pamilyang Pilipino ay may makakain sa pananghalian na kahit kokonti, basta sama-samang kumakain, masaya na po ang bawat Pilipino. Bawat pamilyang Pilipino kasi ganyan po dapat ang relasyon ng bawat pamilya. Kahit katiting, basta sama-sama, masarap na po yan. Aanhin po natin malaking bahay na po, kung magulo naman po ang nasa loob ng bahay. Buti na po yung mahirap, sama-sama nagtutulungan. Ayan po ang Pilipino. Kaya saludo po ko sa kapwa ko Pilipino na matatyaga, lalo po yung mga ama na nagsusumikap, paano pong mabigyan magandang buhay ang kanyang mga anak. Po, ang kanyang pamilya maging matatag. Po. Lalo na ngayon, kita niyo po mga dumating sa ating buhay. Yung po, pagsubok, yung po 2 taon, higit 2 taon na pandemic. Kita niyo, ang laking hirap. Halos lahat nagsara. Wala kang makita sa kalye. Lahat natatakot, nangangamba. Pero, nakasurvive po tayo kasi nandiyan ang Diyos Lagi lang po tayo magdadasal. Lagi tayong hihingi ng tulong sa Kanya, gabay at patnubay. Na maging matatag, harapin ang lahat ng pagsubok sa buhay. Po. Yan po Yan po ang Pilipino. Kaya po, lagi rin po natin pagdasal kasi po yung nangyari po sa Turkey at sa Syria, po, yung lindol ng kumitil ng maraming buhay. Ako po, pagdasal po natin, huwag pong dumating dito sa ating bansa, lalo po sa Kamaynilaan, yung the big one. Kasi po, ayon po sa PhilBoc, yung pong mga magagaling na nariyan, lagi po nina-analyze na pag tumama po sa atin the big one, 35,000 more or less, ang marami pong buhay na mamawala. Kaya dapat po natin pagdasal yan na manatiling tulog yung the big one na sinasabi po nila. Apo? Okay! Belated to, batiin ko rin po yung ating pong kamag-anak, dyan po nagdiwan ng kanyang arawan noong March 3, si Vicky Gadja
of Bangkal, Guagua, Pampanga. Naku, hindi po ako nakatikim ng pagkain nyo. Hindi kami nakauwi. Ewan ko lang sa darat kila 11, March 11, kay Paring Boning Bersano na magdidiwang ng kanyang karawan. Na po, sana makauwi kami at makatikim ng inyong mga handa. Opo, tuloy-tuloy po tayo. Ito po, kanong pumatay ng Pinay na asawa. Haniyupak ka, talaga naman. Hinatulan ng habang buhay ng pagkabilanggo ang isang Amerikano na pumatay sa kanyang asawang Pinay. Ito pa ay naganap sa Colorado, USA noong 2019. Kinilala ng ang salari na si Dane Kalugi, 42 anyos. Ayon po sa ulat, kinasuhan si Kalungi ng first degree murder. Bunsod po sa pagpatay sa asawang si Gypsy Amaga Kalungi. Bukod po sa first degree murder, convicted din ito sa kasong tampering with human body. Nako po. March noon 2019, na maiulat na nawawala si Gypsy. Hanggang lumitaw ang resulta ng forensic investigation at mga ebidensya nakalap laban po sa Amerikano na pumatay nito sa kanyang asawa. Naitago ito sa gitna ng investigasyon at naaresto si Dane sa New Mexico noong 2021. Nagtago. At inamin niya ang pagpatay sa asawa at tinapon ng bangkay. Hanggang kasalukuyan, hindi pa rin po nakikita ang bangkay ng kanyang asawa. Hindi kaya nilapa ito ng mga iba't ibang hayop. Kung saan niya tinapon, hindi niya binalikan. Baka ito sa disyerto. Kawawa naman yung kawawa naman po yung Pilipino yon. Yan. Hindi porket mga foreigner na yung mapapangasawa ay matitino. Meron din pong salbahe. Ano po. Sana wag lang maulit yung mga ganyang kapalaran ng mga kapwa natin Pinay, no? Mga kababayan natin nag-asawa ng mga foreigner. Okay. Babala po. Asa ba si kapatid na magbibigay ng ulat? Hinihintay ko ngayong pag-uulat, kapatid na Perenjota. Ito ay para sa mga kalalakihan na mahihilig. Excuse po. Inom lang po ako ng isang mainit na tubig na buhat po sa pagkakaloob ni Faith. Yung pong maganda naming ID na po. Yan po Ang sarap. Babala po ito sa mga kalalakihan na hilig. O ikaw, baka mahilig ka sa pick-up at pokpok. Nakaw po. Yan po sa may gilid-gilid. Yan po kahabaan ng abinida, rekto. Na po, ingat-ingat po kayo. Kayo po kung mahilig yung mga pick-up. Na po, ito po, pakinggan niyo po. Ito po nga pag-report. Simot ang pera ng tiradong US Navy. US Navy, dahil salapin ito. Nang tangayin ito ng babaeng isinama niyang pauwi para makasama ng isang kaligayang isang gabi sa kanyang condominium unit sa Tagaytay City. Kita, malamig pang lugar ang pinuntahan, Tagaytay City. Kinilala ang suspect na si May Alvarez, dalaga, nasa hustong edad ng Lower Bicutan, Taguig City. Yun po ang pangalan ng babae. Ano po. At ang biktima ay kinilang si Stephen Paul Jennings ng Unit 316 SMDC, Barangay Maharlika, West Tagaytay City. Sa reklamo ni Jennings kay Corporal Cipriano Contreras III ng Tagaytay City Police, inuwi niya ang babae sa kanyang condominium unit at do'y pinatulog na magdamag, pero pakagising niya ng alas 10:30 ng umaga, wala na ang babae, pati ang kanyang wallet na may lamang perang 22,000 pesos. Ang mahal ng pagkaka-pick up nito. Bukod sa pangalan ng ibinigay na babae, wala nang naibigay na detalye ang biktima tungkol sa suspect. Nako po, hirap panapin yan. Wala ka pang picture. Dapat yan, kinuna mo ng picture bago mo pinatulog sa inyong tahanan. Kagaya niyan, 22,000, malaking halaga. No? Malaking halaga po yan, 22,000. Malayo po mararating yan at maraming maibibili kung kakailanganin po nung babae.
Ayan po ha, babala po yan sa mga may hilig na mag-pick up at pokpok. O dyan sa abilidad, ingat-ingat po ka dyan. Baka pag-pick up nyo dyan, hindi lang wallet, pati sakit, baka madala nyo. Ay nako, ingat-ingat. Na po, yan po. Tungkol naman po sa ating pong agrikultura, regarding po sa bigas. Nako, ayan po, ang bigas. Nako, bigas, magtataas. Panibago pong dagok yan sa mga mayang Pilipino na mahihirap. Isang kahig, isang tuka. Na po. Asahan po ng mamayang Pilipino ang pagtaas ng presyo ng bigas sa buwan ng Marso. Ito pong buwan na to, ha? Nakita niyo naman po. Sinabi po ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG Chairperson Rosendo So, karaniwang kakaunti ang supply ng bigas sa merkado tuwing Marso dahil po sa Abril pa ulit magsisimula ang anihan. So, konti lang pa talagang mga ibinebenta sa merkado. Sa ngayon, nasa 23 pesos na ang bili ng palay sa mga rice miller mula po sa mga magsasaka. Mas mataas pa ito sa 19 pesos na presyuhan ng palay. Nung kalagitnaan ng Desyembre noong nakaraang taon, April na mag-umpisa ang anihan, itong Marso talaga nang wala pang masyadong ani. Kaya magtataas ang presyo ng palay. Saad po ni So, kung makikita natin sa merkado, yung pong dating 37 pesos, yun 37 pesos, you will mill more or less nasa 40 to 41 pesos. Going to 42, dagdag po ito ni So. Yan po. So, asa na kayo yung sinasabi ng ating presidente na pinangako niya sa mamayang Pilipino, ang bigas gagawin niya 20 pesos. Ngayon, magdadagdag pa ng panibagong presyo. Ang presyo ay 37, naging 49, naging 41, 42. Nako po, kawawa na naman ang Pilipino, lalo po yung mga walang mga talagang tuloy-tuloy na hanap buhay. Kumbaga sa may extra lang. Kawawa po ang talagang Pilipino sa kasalukuyan. Pero gumagawa po ng paraan ng ating pong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na masolusyonan po mga suliranin niyan sa ating pong bansa. Ganyan po siyang kapursigido na iangat ang ating bansa. Ngunit kasalukuyan, sinabi po nga ng ating pong spokesperson na si Rosendo So na magtataas ng presyo ng bigas nitong buwan ng Marsong ito. So, dapat po tayo maging alisto, aware po tayo, konting higpit ng sinturon, no? Pasensya, pangunawa. Yan po ang kailangan natin ngayon. Magtulong-tulong po tayo. Kasi hindi po kaya ng presidente yan. Kung hindi po natin tutulungan, hindi po, lalo po yung mga nasa pahamalan, naglilingkod. Sana maging straight naman kayo. Tulungan niyo po yung ating presidente para maiangat ang ating kabuhayan, ang ating mamamayang Pilipino, ang ating buong bansa. Ang dahil ng suliranin. Agrikultura, dyan sa West Philippine Sea. Ang dami. Hindi kaya sumasakit ang ulo ng ating Pangulo dahil sa mga suliring sa kanyang kakaharapin. Sana maging matatag ang ating Pangulo sa lahat ng mga sulirin na kanyang tatanggapin. Ang kanyang kakaharapin. Maging matatag po sana siya at talagang tulungan po natin bilang isa lang po ang ating bansa. Huwag po nating sirain ang bansang ito. Magtulungan po tayo para sa ikabubuti at kagaganda ng bawat Pilipino. Ano po? Okay, tuloy-tuloy po tayo. No. Apat na lugar dagdag ng EDCA site. Nako. Busisi ng Senado, sisiyati ng Senado, ang inapurbahan ng ehekutibo ng pagdaragdag ng 4 na beses sa ilalim ng Kasunduan Exchange Defense Corporation Agreement, EDCA. March 1, itinakda ang pagsisiyasat dito ng Senate Committee on Foreign Relations sa pangunguna po ni Senadora Amy Marcos.
Aalamin ng komite kung saan ang 4 na bagong lugar. Bakit kailangan dagdagan ang mga bases? At yung bakit mga ito ang napili. Sisilipin din maaring benepisyo at pangalip ng dala nito. Aalamin dito sa pagdinig ang kasalukuyang status ng 5 naunang EDSA site. Nasa Palawan, Nueva Ecija, Pampanga, Cagayan de Oro at Cebu. Magugunita, sinabi ng mga defense official ng Pilipinas ng 4 na dagdag na EDCA site ay para po sa prepositioning ng mga equipment na agad magagamit ng US forces kapag nangangailangan ng bansa ng tulong dahil sa kalamidad ay iba pang climate-related na sakuna. Naku po maganda, layunin kung ganyan po. Pero sa akin pong pagkakaalam, yung paglalagay po ng marami pong site na yan, hindi ko kaya yan dala po ng nagkaroon po ng alitan. No po? Nagkaroon po ng konting di pagkakaunahan ang China, Taipei, Taiwan. No po? Baka paglalagay ng mga bagay na yan, makakatulong kaya talaga sa atin? O tayo'y magiging dummy at tayo'y mas lalo mahihirapan pag nagkaroon ng hindi natin konting di natin pong alam kung magkaroon ng kaguluhan o ano tayo mas lalong sentro dahil nasa atin ng mga idinagdag pang mga sites na yan. No? Sana wag naman. Kasi kawawa naman kami. Ginagawa nyo lang kaming kung sakaling magkaroon ng kaguluhan, kami unang-unang mapuportrya. Nako po, kawawa po mga Pilipino. Nako, sana man po, wag pong magkaganon. Kasi po, may ipit po ang bawat Pilipino. Hirap na ang Pilipino. Magkakaroon pa po ng problema rin pang pandigmaan. Ano ilalaban namin? Kahit na sabihin po, na-alay kami ng US, ano ilalaban ng mga Pilipino? Itak? Laban sa bala? Yung barko namin? 3 laban sa 30. Kulang na kulang pa yung amin pong mga pandigma. Pero, hindi naman po digmaan ang kasagutan Ang hinahangad po ng aming Pangulo ay yung pong kapayapaan, pagkakasundo sa pangnegosyo para po sa mga tao. Para po umangat, makipagkaibigan, para po sa negosyo, kalakalan, para po sa mga turista. Kasi yun po hangad ng Pangulo natin, kung saan po pupunta ang ating Pangulo para po makangalap ng pagkakakitaan ng mga Pilipino. Open ang Pilipinas para po sa mga turista, sa mga negosyante na gusto magnegosyo sa Pilipinas. Yan po hangad ng ating Pangulo. Hindi po digmaan. Opo. Kasi pag digmaan, marami pong buhay mawawala. Maraming pamilyang magkakahiwalay. Opo. Mga ekonomi niyang talagang tuloy ang babaksak. Opo. So kawawa naman, sana matigil po yung mga bagay na yan. Manatiling mahinahon, manatiling pakipag-usap. Po. Huwag po daanin sa tapang, huwag daanin sa maramihan. Po. Tulong-tulong. Kasi mas masarap magtulong-tulong para po sa ating kabuhayan. No po, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong pag-uulat. At batiin ko lang po ang ating pong magaling na mga konsihala dyan po sa District 1, si Konsihal Bobby Lim, ng Distrito 1 sa kanya pong mga medical mission. Po, yan pong 3 pong magagaling na konsihal, Konsihal Bobby Lim, Konsihal Taga Pajardo Jr., at yung pong magaling na Doktora Irma Alfonso ng District 1. Lahat po yan may mga medical mission. May kanya-kanya po silang pinupuntahan lugar dyan po sa Distrito 1, Tondo. Mga liblib, lalo po yung mga mahihirap natin mga kababayan. Pinupuntahan po nila yan. Mga sulok-sulok na alam po nila na kailangan talagang abutin
nila para matulungan. Po. Ganyan po, kababait. Yan po mga konsyal na binanggit ko. Po. Lagi niyo po tandaan, bukas po ang kalang opisina, dyan po sa City Hall. Kung kailangan niyo po ng tulong, puntahan niyo po yan at bibigyan po kayo ng tulong na maabot po sa kalang makakaya. Po. Saludo po ako, Konsyal Babilim, Konsyal Tagapahardo Jr., at Konsyal Doktora Irma Alfonso ng Distrito 1. No po, tuloy-tuloy po tayo. Ang oras po natin ngayon ay alas 11:44 na. Naku, kaya pala kumakalam lang ang aking sikmura. Napo, salamat lang sa may isang mainit na tubig na aking pong iinom pa samantala at pagtibigay ng ating pong magaling na at magandang ID na si Faith. Napo, Faith. Binabati ko rin po ang aking pong pamilya mula po sa aking may bahay na si Anita Tonel, si Faith Tonel Santos, at yung pong aking mga apo na si Stephen at si JD. No po, magandang tanghali. Ano ba ang kakainin natin pag aking pag-uwi? Doon naman po sa MTPB. No po. Doon po. Sana po ayusin nyo naman po na yung mga linya at mga traffic sign sa kalsada. Kasi po nagkakaroon ng kalituhan. Po, marami po kayong maganda yung mga panguhuli yung gagawin nyo kung nasa tamang lugar. O, kasi minsan, hindi po nalilito po yung mga sasakyan eh. No? Hindi alam kung pagliko nila, mahuhuli siya na meron palang mga MTPB doon. Pero walang nakalagay ng sign. Dapat ayusin nyo. No po? Kasi lalo dyan sa may Delpan. No po? Pag road 10 ka, liliko ka ng Saragossa, no? May mga nakakumpul ng mga diyan, mga MTPB. Tapos yung iba nasa silong nagsi-cellphone. Yung iba naman talaga nagta-traffic. Maging dyan po sa may Yoseco Street, Abad Santos, ganun din. 4 o 5 sila nandyan. Isa nasa gitna, nagkakandak ng traffic, kasi mayroon pong ginagawa dyan sa lugar na yan. Yung 4 nasa sulok, manguhuli. Ano po? Bakit kaya ganun? No? Sana ayusin nyo muna bago po yung manghuli. Kasi lalo po yung sa serving. Ano po? Kasi kawawa naman yung mga mauhuli nyo. No? Nabibigla. Hindi nila alam na bawal pala. Kasi wala namang sign, wala namang guhit yung ano nyo. Ano po? So, dapat nyo munang gawa ng paraan, ayusin nyo muna. Kaya tinatawagan ko po yung chief ng MTPB. Na po. Sana maging maayos po yung mga sign ng traffic. Na po. Maging yung mga guhit. Para pag hinuli nyo, wala nang aberya. Kasi makikita naman. Kaso, minsan wala. Minsan tagilid. Hindi nakikita ng mga motorista. Sa ayusin nyo maigi. No? Diyan maging dyan sa may Dagupan, Tayuman. No? Pagliko mo, huli ka doon sa may kanto ng Tayuman, Dagupan. Kaya lang wala nakalagay na signboard eh. Wala nakalagay na traffic rules na bawal lumiko, bawal kumanan. Pag naka-stoplight ka, nandun ka sa stoplight, red, pwede kang Pero minsan wala eh. Kagaya doon sa may sinasabi ko nga doon sa may kanto ng Abad Santos, Yoseco. Dati meron nakalagay doon eh. Ngayon wala na. Saka maraming ayan pa, marami pang motorista dyan sa may Yoseco, Abad Santos, yung bumibiyahe mga naka-tricycle. Grabe. Hindi nila sinusunod yung traffic rules. Hindi na yung traffic light, stop pa, takbo na yan. Wala namang ginagawa yung mga MTPB. Ano kaya, ba't kaya ganon? Hindi kaya merong komisyon? O baka may mga kakilala dyan, mga kumpare-kumpare. Pagka ganyan talagang mali, ba't niyo hulihin? Diyan, marami dyan sa, sinasabi ko nga sa inyo, no? Yung lugar na yan. Kasi dyan ako madalas dumadaan.
pagpupunta ako ng Blooming Treat. Makikita mo, isa lang nasa gitna, yung apat nasa gilid. Pag nagkaroon ka ng pagkakamali ng konti, huli ka. O yung iba, hinuhuli. Pag nakakilala o ano, pinakakawalan. O kaya chairman. O kaya kagawad. O ano pa, mga nagtatrabaho sa pamahalaan. Wala naman silang magagawa. Pakikiusapan lang. Pero kung maghihigpit ng tuluyan talaga ang mga enforcer, kahit ba chairman siya, pagka mali, bigyan tikitan mo. Kaso hindi, pagka chairman, sinasaluduhan pa eh. So, wala. Pag nakita ng iba, mapupulaan kayo. Sino mapupulaan? Hindi lang kayo. Pati yung chip nyo, mapupulaan. Kaya tinatawagan ko ng pansin, yung chip nilang MTPB, i-audit nyo rin po yung mga tao nyo. Mga naglalaki yan dyan. Hindi naman ako po taga-Tondo rin. Nakikita ko lang po yung mga bagay na nangyayari sa kapaligiran natin. Lalo po sa mga batas trapiko. Sana nga, maging maayos. Kasi pag maging maayos yung pamamalakad, ay maayos talagang magiging resulta ng trapiko. No? Kaya dapat lagi pong i-orient yan. Evaluate nyo rin po yung mga tao nyo. Bakit ganun na nangyayari at marami nagre-reklamo? Opo. Yan lang po Puna po yan, puna. Pero totoo po yan nagaganap, nangyayari sa ating kapaligiran dito sa Kamaynilaan. Po. Misa nga, makikita mo, nagtatraffic, naka-cellphone. Ano ba naman yan? Kung pwede lang nga sana, ipagbawal ni Mayora na ang nag-duty ng mga MTPB, walang cellphone. Ang gamit nila yung radio para katunayan, pag may lumabag sa trapiko, makokontak nila yung kung saan dadaan para mahuli. Kaso nga, hindi. Cellphone ang hawak. Sino kaya tinatawagan ng mga iyan? Misis niya? Bekat niya? O pag-uutangan niya? Yun lang po Sana nga po makarating kay Chief MTPB. Yung pong napapansin po sa kanilang mga tauhan dyan po sa mga lugar-lugar na yan. No, kumpul-kumpul. Sana pwede naman, kahit dalawa lang Kung talagang magaling magpadaloy ng trapiko, kahit dalawa lang. Hindi naman kailan 5 kayo rin Bakit kailan 5? Isa magta-traffic, isa manghuhuli. Pero 5 kayo, sobra na yan. Tapos nandun lang kayo sa lilim. Naka-cellphone. No? Ay, nako, MTPB, paging po. Pakitignan din po yung mga tao nyo. Diyan po sa mga lugar na aking sinabi. No po. Okay. Ang oras po natin ngayon ay alas 11:51 na po. May 9 na minuto na lang po tayo sa ating pong pag-uulat. No po. Nako po. Ayan po. Hintayin na po natin ang pag-uulat ng ating kapatid na si Fernan Hota na hanggang ngayon hindi ko pa naririnig. Naghihintay po ako, kapatid. Ano ba nangyari? Asan ka na? Ikaw ba'y salukuyan naglalakbay? Tungo sa eco-coverage o ika'y nasaan na? Antabayanan kita hanggang sa pagdating ng takdang oras at ako'y pansamantalang maalam at muling babalik sa susunod na araw, Miyerkules. Ayan po hintayin po natin. Hinintay ko po ang ating kapatid sa kanyang pong pag-uulat. Ito po daw yung mahalaga. Ayon po sa kanya kanina na tumawag sa akin. Batiin ko na rin po ang magaling pong kagawad na si Rick Abad. No po, ng Barangay 369, diyan po sa may Blooming Treat. Ang kanya pong dating chairman na si Manolito Calyanta, yung mangga matamis. Tagal naman, di pa namin natitikman yung matamis mong mangga. Shout out din po kay Rachel De Los Santos at Alma, yung pong magaling na kumanta dyan po sa kanilang manggahan. No po. Binabati ko rin po ng magandang tanghali si Kagawad Mercy Runas
Tresurera Malu Malyari Congco, Secretary Nicole Congco, XO Ramon Marceliana, ang magagaling na tanod na pwede pong maging kagawad ng mga ito. Si Nestor, na po, at si Jonathan Calma, na po, at kagawad Jennifer Benitez, kagawad Big Chong Longko, na po, yan po yung barangay 369 Zone 37 ng District 3. Diyan po sa may Blooming Treat. Magandang tanghali. Ano ba makakain dyan sa barangay? Baka ako madaan at magkaroon po tayo ng konting huntahan. Na po. Yan po ang ating pong magagaling na maglilingkod dyan po sa barangay 369. Okay. Balik po tayo. Ilang minuto na lang. At antidahin po natin ang ating pong kapatid sa kanya pong pag-uulat. At ako po naghihintay ng inyong kasagutan, kapatid. Pagkat ang oras natin ay ilang minuto na lang. Alas 11:54 na lang, meron ko pang 6 na minuto upang mag-ulat, kapatid. Asan ka na? Ayan po. At binabati ko na rin po ang Couples for Christ, WA2C Santa Monica Chapter, sa pamumuno po ng aming chapter head na si Ray and Pelma Guzman, ang aming pong unit head na si Bobby and Sally Yasay, na po, ang aking po mga nasasakupang kapatid na si Mel and Mama Corrales, Beth and Bebot Ong, Boy De La Cruz and Ami De La Cruz po, at si Kuya Andy at si Ate Amy Mendoza. Yung po mga kapatid ko na sa akin pong pamamahala. Patuloy po kayo maglingkod sa ating pong Panginoon bilang isang community ng Couples for Christ. Pagkat sa community ng Couples for Christ, binubuo niya ng pamilya. Po. Ang layunin niyan, maging matatag ang bawat pamilya, no? Ibalik yung pamamahala ng Diyos sa kanila. Kaya yung pong community ng Couples for Christ ay isa pong community na si Kristo ang gumagalaw. Na po. At binabati ko po rin magandang umaga ang aming mong kura paroko na si Reverend Father Bobby De La Cruz. Po, magpagaling po kayo at bigyan pa kayo ng Panginoon mahabang buhay, lakas ng katawan, kagalingan sa inyong karamdaman, at patuloy po kayong mahalil ang mga parishioner ng Santa Monica Parish, dyan po sa may Dagupan, Tondo, Maynila. Now po, ano ba kapatid? Ikaw ba'y mag-uulat at hihintayin ka pa ba namin sa iyong pag-ulat? Di namin alam kung asan ka. At ako'y naghihintay na ayon sa iyo, ikaw po'y mag-ulat, isang mahalagang pag-uulat, buhat po sa malayong lugar. Okay, ang oras po natin ay alas 11:56 na po. Ayan po. Ay tuloy-tuloy pa rin po pala ang strike na po. Ngayon po nakakita ko kanina na kukunti talaga mga tao. Baka mamaya pong hapon, diyan po natin malalaman kung gaano kabigat ang problema ng mga taong pumasok sa kanilang pagtatrabaho at paano po sila makakauwi ng mapayapa, maayos, ligtas sa kanilang mga tahanan. Ang tabayanan po natin yan, mga alas 6 ng gabi hanggang alas 7. Ang inyong pong lingkod, Dance Tonel ng Sulyap, buhat po sa Elizalde Broadcasting, ay nagpapasalamat po ako kay Tita Mel Elizalde, Tito Hill, at ate po magaling na ID si Faith. Yan po si Faith Isa po yung magaling na sexy na maganda pa. Magandang umaga po. Ang inyong lingkod, Dance Tonel ng Sulyap, pansamantalang mamamaalam.